Hello kaibigan, 'di ba sinabi ko sa inyo na i-update ko kayo once na maka-receive na ako ng reply kay Paymaya dahil 'di ba gumawa ako ng tutorial kung paano ba mag-reach out kay Maya gamit yung email para mag-request ng deletion kapag natagas duplicate yung account mo. Sadly, naka-receive na ako ng email pero nakalagay dito our customer support is no longer available. So kailangan pumunta tayo sa may app natin and i-check natin kung updated pa ba yung version na ginagamit natin. Pero tinry ko na kanina, ayaw naman kumana, wala naman help center doon, puro AI lang din yung sumasagot. So now lalabas tayo dito sa ating email and pupunta tayo sa may Chrome, pupuntahan natin yung mismong website ng Paymaya. And hopefully makapag-reach out tayo and may makausap tayong live agent or makapag-submit man lang tayo ng ticket sa ating problem. And dito makikita nga natin yung contact us, itap lang natin. Habang naglo-load ba, remember, your subscribe can help reach more people who need this tutorial. Thank you. So dito, sabi ng Paymaya, bago daw natin i-contact sila, itap muna natin dito yung click here para makita natin kung yung ating problem ba ay affected ng kanilang maintenance. Dito makikita nga natin na medyo madami affected services ngayon ng kanilang maintenance sa Paymaya. So, temporarily unavailable yung Maya Savings, Crypto, and hindi ko pa naman nakikita dito yung about sa concern ko na duplicate account. Alright, scroll ko lang and hahanapin ko tong help center. Tap natin to. And dito, ayan, hintayin lang natin mag-load. Scroll lang natin hanggang sa makita natin. And dito, ito yung mga topic na pwede natin pagpilian. Siguro, under siya nitong managing your account. Select natin to. And here, hanapin lang natin. Ayun, nakita ko na may my account is tagas duplicate. What do I do? Tap lang natin yan. And here, makikita natin yung mga kailangan natin gawin. So, yung binigay dito is step 1. Pwede tayong tumawag sa kanilang hotline. And yung pangalawa naman, kailangan natin i-verify yung ating identity. And dito, sinabi na din nila yung mga hindi natin pwedeng ibigay. Password, OTP, 6-digit card PIN or CVV. And yung pangatlo naman, kailangan natin sabihin sa customer service kung ano yung gusto natin ipakip na account. And tap na natin Help Center. And here, sana meron tayong makausap na representative dahil hindi ko talaga prefer tumawag sa Paymaya. And dahil wala, babalik na lang tayo doon and ika-copy na natin yung pwede natin tawagan kasi tatawag na lang tayo dahil wala na ibang option. Alright, lalabas na muna ako dito and tatawagan ko na yung Paymaya. Copy ko na nga lang dito sa mismong email nila yung number. Ayan, i-record ko na lang yung pag-uusap namin ni Paymaya. Pasensya na dahil kailangan kong i-mute dahil makaka-copyright tayo sa boses ni Liza. Meron kasi itong introduction and medyo mahaba. Kailangan natin maghintay talaga ng matagal hanggang sa umabot tayo dun sa mga common issues na babanggitin and pipiliin lang natin kung anong number ba yung problem natin. So for example, ang issue mo din ay about sa duplicate account. Maririnig mo na sasabihin dito, for concerns related to your My account, press 1. So, pipindutin mo lang or ipipress mo yung 1 kung anong number ba yung natapati problem mo. Then, maghihintay ka ulit ng mga pagpipilian and mababanggit yung duplicate account option. For concern about duplicate accounts, press 1 ulit. So, bali dalawang 1 yung pinress ko dito. Then, naghihintay na ako ng Maya representative pero tunog lang ng tunog, wala naman dumating. And ang masakit lang, na-cut na lang bigla yung call nang wala pa ako nakakausap na representative. And syempre, nag-try ulit ako kasi gusto ko nga ipakita sa inyo na madidelete na yung ating duplicate account. Pero sa pangalawang attempt ko, nakalagay server not supported. And ang tagal pa man din mapunta sa pagpipilian dahil may intro pa nga si Liza. Tapos wala naman sumasagot na agent. Nag-try ulit ako, third attempt na. Pero ang nakalagay na, line busy. So tinigilan ko na.
Pero pwede nyo naman subukan mismong tumawag, pero kung sakaling wala din representative na makausap, try nyo na lang mag-reach out sa kanilang Facebook page. And mag-comment na lang tayo dito. Hopefully mapansin nila at mabigyan tayo ng solution or meron silang representative na ipapakausap sa atin. Or pwede naman tayo maghintay na lang kung kailan available na ulit yung kanilang live agent sa mismong Paymaya app. Pero don't worry, meron akong suggestion kung kailangan nyo naman talaga na maayos agad ang account nyo at mabigyan kayo agad ng tugon about sa money issues nyo sa account nyo. Pwede kayong mag-file ng reklamo sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa BSP. For now, hanggang dito na muna ang ating video for today and thank you for watching and see you around, kaibigan. Bye!